Excuse me, ma'am. Ready na po kami. Sige. Tatawagin ko na lang kayo pag okay na, ha? Okay po. I want you to turn down the job offer of Meredith. Kung ang concern mo ay ang career mo o ang future mo, don't worry. Just stick with me. Ako ang bahala sa'yo. Salamat po, Ka Lorena. Pero hindi ko naman po kailangan ng padrino eh. Gusto ko po sana kapag nakakuha ko ng trabaho dahil po sa sarili kong pagsisikap. Kaya pwede po sana pag-aralan ko muna yung company profile at job offer ng Legal Advocates Bureau. Kasi po, magkaiba naman yung trabaho sa personal na issue ni attorney. Lilet, nakalimutan mo na ba yung mga kabutihang ginawa ko para sa'yo? Yung scholarship mo. Yung tinulong ko para sa operasyon ng tinang mo. Huwag mong isipin na nag-i-impose ako. Ginagawa ko to para sa kabutihan mo. A company na pinamumunuan ng isang tao with questionable morals ay isang rotten company. I want to save you from all that. Kaya kung ako sa'yo, tanggihan mo ang offer ni Meredith at layuan mo na siya. Sorry po, Attorney Meredith. Hindi na po ako makakapunta sa meeting natin. Tinanggap ko na po kasi yung job offer ng DNR ni na Ma'am Lorena at Attorney Constantino. Pasensya na po talaga kung hindi ko kayo nasabihan agad. Sana maintindihan niyo po. Attorney, may problema ho ba? Let me guess, Mom. Ginost ka na nung Lilet na yun, no? Huwag na tayo maghintay dahil wala nang darating. At siguro, nasilaw na siya sa offer ng DNR law. With all due respect po, Attorney, kilala ko po si Lilet at hindi po siya makasariling tao. Baka naman may matinding dahilan kaya niya pinili ang DNR. I don't care. Kung magaling at matalinong tao si Lilet, hindi siya magtatrabaho kina Constantino at Lorena na dalawang mga makasarili at manggagamit na mga tao. Kung ayaw niya sa akin, di ayaw ko rin sa kanya. Excuse me. Why is Mary so affected na Lilet chose that DNR law? I will take care of Meredith, if that's okay with you, AA. Make sure that Mary is okay, Tito. I'll be fine. And besides, Attorney Bonnie is here.